Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Patrolman Julius Sam Akad. At Patrolwoman Evelyn Umabi mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Kami ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat nyong abangan. Mahigit 6 na milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes na sabsam sa Digos City. Binatilyo, arestado sa pagbebenta ng illegal na droga. At Cyber Awareness Symposium at live simulation ng 911 5-minute response isinagawa sa Police Regional Office 6. Narito ang mabalitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Walang sinayang na oras ang mga operatiba ng Bacon Municipal Police Station nang matuklasan at agad na bunutin ang mga fully grown marijuana plants na tinatayang nagkakahalaga ng 250,000 pesos sa isang operasyon sa kanilang nasasakupan. Ayon sa ulat, agad ring sinunog ang mga tanim matapos ang dokumentasyon, alinsunod sa tamang proseso ng pagsira sa mga ebidensya ng ipinagbabawal na gamot. Police Master Sergeant J4 Gianoso sa balita. Tinatayang 250,000 halaga ng fully grown marijuana plants ang nadiskubre ng Bacon PNP sa Kayapa, Bacon, Benguet nito lamang Hulyo taong kasalukuyan. Ayon kay Police Colonel Joseph Bayongasan, Provincial Director ng Benguet Police Provincial Office, ang matagumpay na operasyon ay dahil sa pinagsanib na puwersa sa pangunguna ng Bacon Municipal Police Station, Provincial Drug Enforcement Unit, Benguet Police Provincial Office, Regional Intelligence Division, Police Regional Office Cordillera, Regional Intelligence Unit 14, at Philippine Drug Enforcement Agency CAR. Nagresulta ang operasyon sa pagkadiskubre ng isang plantasyon na may kabuuang lawak na humigit kumulang 250 square meters na may tanim na 1,250 fully grown marijuana plants na may standard drug price na 250,000 pesos. Bagamat walang nahuling cultivator, ang nasabing marijuana plants ay binunot at sinunog ng mga operatiba at ang sapat na sample ay dinala sa Regional Forensic Unit CAR para sa qualitative test. Ang matagumpay na operasyong ito ay patunay lamang ng pambansang pulisya ay nakikiisa sa programa ng ating pamahalaan upang maging ligtas at illegal drug-free ang ating bansa. Mula dito sa Police Regional Office Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant J4 Gianoso, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Master Sergeant Gianoso. Naaresto ng mga operatiba ng Bilanonan Police Station ang isang lalaki na kabilang sa top 6 most wanted person sa lalawigan ng Pangasinan sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong statutory rape. Nakibalita dyan si Police Corporal Joanna Marie de los Santos.
Arestado ang isang lalaking nakabilang sa top 6 most wanted person sa lalawigan ng Pangasinan sa ikinasang manhunt operation ng Binalonan Police Station, katuwang ang iba't ibang unit ng Philippine National Police, dakong alas 12 ng tanghali nito lamang Miyerkules sa Barangay Poblacion, Binalonan, Pangasinan. Kinilala ni Police Major Zainon A. Piking, Chief of Police ng nasabing istasyon ang suspect sa pangalang Joseph, 24 anyos, isang solar installer, Tubong Season, Pangasinan at kasalukuyang naninirahan sa Binalonan. Siya ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong statutory rape na inisyu ni Honorable Edwin Bautista Maynigo ng Family Court Branch 16, Urdaneta City, Pangasinan na walang inirekomendang piyansa. Ang suspect ay kabilang din sa listahan ng top 3 most wanted person sa munisipalidad ng bayan ng Binalonan. Agad naman siyang isinailalim sa physical at medical examination bago tuluyang dalhin sa kustudiya ng pulisya para sa tamang disposisyon. Ang matagumpay na operasyon na ito ay patunay ng dedikasyon ng kapulisan sa paghahatid ng hustisya at pagsasakatuparan ng mga batas. Sa ilalim ng kanilang masigasig na kampanya, titiyakin ng PNP na ang mga kriminal ay mapapanagot at ang kapayapaan sa bawat komunidad ay mapangangalagaan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang iyong PNN Correspondent, Police Corporal Joanna Marie N. de los Santos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal de los Santos. Sa halip na nasa paaralan, sa kulungan ang kinahantungan ng isang 19 anyos na binatilyo matapos mahuli ng mga tauhan ng Santiago City Police Station at ng Philippine Drug Enforcement Agency sa pagbebenta ng ilegal na droga sa Cordon Isabela. Magbabalita dyan si Patrolwoman Lainey Lorenzo. Walang kawala sa mga otoridad ng Presinto 4 ng Santiago City Police Office ang isang 19 anyos na binata matapos mahuling nagbebenta ng droga sa Purok sa East Bypass Road, Barangay Sinsayon, Santiago City, pasado alas 3 ng hapon noong ika-16 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ang suspect ay tinago sa pangalang JD, isang out-of-school youth, laborer at residente ng Purok 7, Barangay Turod Sur, Cordon Isabela. Nanguna sa operasyon ang Santiago City Police Office Station 4, katuwang ang PIDEA Quirino Provincial Office na may koordinasyon sa PIDEA Region 2 na nagbunga ng pagkakadakip sa binata. Nabili sa suspect ang isang medium-sized transparent plastic sachet ng hinihinalang shabu na may bigat ng kalahating gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 3,400 pesos. Nasamsam din mula sa kanya ang marked money na 3,500 pesos, isang Android phone at ang motorsiklong gamit nito. Sasampahan siya sa kasong paglabag ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kasalukuyang nasa kustudiya ng Santiago City Police Station 4. Patuloy ang maigting na kampanya ng pambansang pulisya laban sa iligal na droga bilang bahagi ng pagsuporta sa layunin ng bagong Pilipinas, isang lipunang ligtas, disiplinado at maunlad na bayan. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Lainey Lorenzo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lorenzo. Kalaboso ang inabot ng 2 drug suspect matapos mahulian ng mahigit kalahating milyong pisong halaga ng hininalang shabu sa ikinasang bypass operation ng Abukay Municipal Police Station sa Barangay Wawa, Abukay, Bataan. Patrolwoman Janice Bulahaw sa report. Arestado ang 2 suspect sa ikinasang bypass operation ng mga operatiba ng Abukay Municipal Police Station sa Barangay Wawa, Abukay, Bataan. Ang operasyon ay pinangunahan ng mga tauhan ng Abukay Municipal Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Major John Ray A. Kutab, Officer in Charge katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency. Kinilala ang 2 lalaking suspect na sina alias Mark 37 anyos at residente ng Barangay Wawa, Abukay, Bataan at si alias Jose 64 anyos, residente ng Barangay Kaparangan, Orani, Bataan.
Nakumpiska mula sa mga suspect ang 11 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachets na naglalaman ng hinihinalang shabu na may tinatayang kabuuang bigat na 79.99 gramo at may standard drug price na 543,932 pesos. Ang mga suspect at mga nakumpiskang ebidensya ay nasa kustodiya na ng Abukay MPS para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang maigting na kampanya ng Bataan Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Marites A. Salvadora laban sa ilegal na droga. Alinsunod sa direktiba ng PNP Chief Police General Nicolas D. Torre III at ni Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Peñones Jr., Regional Director ng Pro-3, upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa buong lalawigan ng Bataan. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Janice Bulahaw, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bulahaw. Nasa kote ng mga otoridad ang isang high-value individual sa Naga City, Camarines Sur, sa ikinasang buy-bust operation na nagresulta sa pagkakakumpiska ng mahigit 500,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Police Staff Sergeant Irene Hani Tria Abad, ibalita mo. Tagumpay na naaresto ng Police Regional Office 5 ang isang high-value individual sa isinagawang buy-bust operation sa Naga City, Camarines Sur nito lamang 16 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ang operasyon ay isinagawa ng pinagsamang mga operatiba mula sa City Intelligence Unit, City Police Drug Enforcement Unit at Police Station 1 ng Naga City Police Office sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5. Ang suspect na kilala bilang alias Kaloy ay naaresto matapos magbenta ng iligal na droga sa isang undercover operative. Nakumpiska ng mga otoridad ang 23 heat-sealed plastic sachets na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na 80 gramo na nagkakahalagang 544,000 piso. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinuri naman ng bagong talagang Pro-5 Director na si Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr. ang operasyon kung saan ito ay sumasalamin sa walang humpay na pagsisikap ng kasurug cops na sugpuin ang iligal na droga sa naturang rehiyon. Mula dito sa Bicol Region, ako ang inyong PNN correspondent, Staff Sergeant Irene Hani Tria Abad, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Abad. Isinagawa ngayong araw, 18 ng Hulyo taong kasalukuyan, ang culminating activity ng Journalist Advanced Specialization Course para sa mga estudyante ng Civil Military Operations Group ng Philippine Navy na ginanap ang programa sa PKG Conference Room, Camp Brigadier Rafael T. Crame, Quezon City. Pinangunahan ng aktibidad ni Police Brigadier General Marvin Josaro, Director PKG, bilang pangunahing tagapagsalita. Dumalo rin si Colonel Nilo Jackson, Philippine Navy Marines, General Staff Corps Deputy Commander ng CMOG Philippine Navy, na nagbigay ng suporta at paggabay sa mga kalahok. Bilang bahagi ng programa, nagbahagi si Junior Officer 3 Rosana Mariras, estudyante ng JOASC Class 03-25 ng kabuuang karanasan ng mga estudyante mula sa kanilang on-the-job training. Ipinahayag niya ang mahalagang aral at mga natutunan ng buong grupo habang nagsasanay sa civil military operations na nagbigay liwanag sa praktikal na aplikasyon ng kanilang mga curricular na aralin. Ang nasabing kurso ay naglalayong paigtingin ang kasanayan ng mga estudyante sa larangan ng journalism, lalo na sa konteksto ng civil military operations na mahalaga sa pagpapatibay ng ugnayan at komunikasyon sa pagitan ng militar at civilian sector. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas.
Nagsagawa ang Police Regional Office 6 ng isang cyber awareness symposium na sinabayan ng isang live simulation exercise para sa PNP 911 5-minute response program bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng pulisya laban sa cybercrime at para sa mas mabilis na emergency response. Tinitiyak ng Pro-6 na magpapatuloy ang mga ganitong aktibidad upang mapalawak ang ugnayan ng pulisya sa komunidad at patatagin ang tiwala ng mamamayan sa serbisyong handa sa anumang oras. Nakatutok dyan si Patrolwoman Justin May Halores. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng 30th Police Community Relations Month, pinangunahan ni Police Brigadier General Josefino D. Ligan, Regional Director ng Police Regional Office 6, ang isang school symposium on cyber awareness and anti-bullying sa Halandone Memorial National High School, Lapos, Iloilo, nito lamang 17 ng Hulyo taong kasalukuyan. Layunin ng aktibidad na turuan ang mga mag-aaral at guro tungkol sa responsable at ligtas na paggamit ng internet upang maiwasan ang cybercrimes at bullying online. Sa talakayan, ipinaliwanag ni Police Brigadier General Ligan ang mga panganib ng hindi tamang paggamit ng social media, pati na rin ang mga consequences ng cyberbullying. Isa sa mga highlight ng event ay ang live simulation exercise na nagpakita ng 5-minute police response capability ng Pro-6. Sa pamamagitan nito, personal na nasaksihan ng mga mag-aaral, guro at staff ng school kung gaano kabilis, organisado at epektibo ang aksyon ng kapulisan tuwing may emergency situation. Ang demonstrasyon ay patunay ng commitment ng PNP sa pagpapanatili ng seguridad lalo na sa mga paaralan. Bukod sa symposium at simulation, nagkaroon din ng posting of informations at pamimigay ng 911 calling cards at bookmarks sa mga participants. Ito ay bahagi ng information drive ng Pro-6 upang mas maging accessible ang kanilang serbisyo at maiparating ang tamang impormasyon sa publiko. Sa pamamagitan ng ganitong aktibidad, ipinakita ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas ang kanilang dedikasyon sa modern, professional at community-based policing. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Justin May Halores, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Halores. Bilang bahagi ng pakikiisa sa ika-30 Police Community Relations Month, nagsagawa ng libreng gupit ang Bayawan City Police Station para sa mga residente ng lungsod upang iparamdam sa publiko ang malasakit ng kapulisan hindi lamang sa larangan ng seguridad, kundi pati na rin sa pangangailangan ng komunidad. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Flora May Asares. Naghandog ng libreng gupit ang mga tauhan ng Bayawan City Police Station katuwang ang Recon Amber NIR 18 o Advocacy Support Group na ginanap sa mismong harap ng Bayawan CPS, Barangay Ubos, Bayawan City. Ito lamang 14 ng Hulyo ng taong kasalukuyan. Ang naturong aktibidad ay ginanap bilang pagunita sa 38 Police Community Relations PCR Month. Ang libreng gupit ay pinaaabot sa mga kapulisan ng Bayawan at kanilang mga kapamilya at pati na rin sa mga residente ng naturang lugar. Ito ay nagsusulong ng wastong pag-aayos habang pinalalakas ng ugnayan sa pagitan ng pulisya at komunidad. Layunin ng programa na makipag-ugnayan sa komunidad sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga impormasyon sa pag-iwas sa krimen, pagpapaalala sa kaligtasan at pagpapatupad ng 911 emergency hotline. Ito rin ay naghihikayat sa aktibong pakikilahok sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa loob ng lokalidad. Na ito ay kinabibilangan ng ating mga PNP personnel, kanilang mga mahal sa buhay, kabilang din ang mga tricycle drivers, traffic enforcers at ilang pang mga residente ng ating komunidad. Sa temang, sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka, ay paalala sa ating lahat na ang kaligtasan at kapakanan ng bawat mamamayan ang pangunahing layunin ng inyong kapulisan dito sa Bayawan City. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Flora May Asares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Asares. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Isang matagumpay na operasyon kontra smuggling
ang sinagawa ng pulisya sa Digos City, kung saan nasamsam ang mahigit 6 na milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes mula sa isang binata. Hindi naman titigil ang kapulisan sa pagbabantay sa mga iligal na aktibidad sa rehiyon, lalo na ang pagpasok ng mga smuggled goods. Nakibalita dyan si Patrolwoman Daphne Pasaol. Bisa na pinaigting na kampanya kontra kriminalidad at smuggling sa rehiyon, isang matagumpay na operasyon ang isinagawa ng mga otoridad na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang binata na kinilalang si alias Joy Red, 19 anyos at residente ng Barangay Tampakan, Hulo-Sulo. Naaresto siya madaling araw nitong Hunyo 17 taong kasalukuyan sa Dato Compound, Barangay Zone 1, Digos City. Nakumpiska mula sa sospek ang iba't ibang tatak ng smuggled na sigarilyo na umaabot sa 128 master cases. Ayon sa paunang tansya, ang halaga ng naturang kontrabando ay umaabot sa 6.4 milyon. Ang operasyon ay isinagawa ng mga intelligence operatives ng Regional Intelligence Division 11 sa pangunguna ng kanilang hepe na si Police Colonel Melvin R. Mutante, katuwang ang Regional Police Drug Enforcement Unit 11 at ang Digos City Police Station sa pakikipag-ugnayan sa Bureau of Customs Davao. Pansamantalang nakakulong ngayon ang sospek habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 10863 o Custom Modernization and Tariff Act at Republic Act 10643, isang batas na naglalayong magtaguyod ng kamalayang pangkalusugan sa pamamagitan ng graphic health warnings. Tuloy-tuloy naman ang pagsusumikap ng Police Regional Office 11 sa kanilang pinalakas na kampanya kontra iligal na mga gawain bilang bahagi ng kanilang pangakong panatilihin ang kaayusan at seguridad ng mamamayan. Mula dito sa Davao Oriental Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Daphne Pasaol. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Patrolwoman Pasaol. Bumagsak sa kamay ng mga otoridad ang isang lalaki na target sa search warrant operation sa Cotabato matapos makumpiskahan ng ininarang shabu sa mismong tahanan nito. Naritong report mula kay Patrolwoman Jovelyn Dodoso. Ng mga operatiba ng Tulunan Municipal Police Station ang tinatayang 2.5 gramo ng hinihinalang shabu sa isinagawang operasyon sa Barangay Poblasyon Tulunan, Cotabato. Ang operasyon ay isinagawa sa bisa ng search warrant na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect na si alias Cardo na nasa listahan ng street level individual, legal ang edad at residente rin ng naturang lugar. Sa aktual na operasyon, nakumpiska mula sa pag-iingat ng suspect ang 7 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng pinaniniwala ang shabu. Tinatayang may bigat itong 2.5 gramo at may kabuang standard drug price na 17,000. Agad namang ipinaalam sa suspect ang kanyang mga karapatang konstitusyonal gamit ang wikang kanyang nauunawaan, alinsunod sa Miranda Doctrine at Anti-Torture Law. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Muling pinatutunayan ng matagumpay na operasyon ang walang tigil na kampanya ng PNP laban sa illegal na droga. Hinihikayat ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad upang tuluyang masugpo ang salot na ito sa lipunan. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jovelyn Dodoso, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Patrolwoman Dodoso. Dahil sa pagpapatuloy na operasyon ng pulisya kontra iligal na droga, 3 individual ang naaresto sa ikinasang bypass operation ng pulisya sa Ozami City. Tinutukan niya ni Patrolwoman Riza Sahonia. Tiklo ang 3 drug suspects sa ikinasang drug buy-bust operation ng mga operatiba ng Ozami City PNP sa Barangay Maningkol, Ozami City, Misamis Occidental nito lamang ika-17 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Harvey Abellanosa, officer in charge ng Ozami City Police Station ng mga drug suspect na sina alias Ipoy, 37 taong gulang, alias Michael, 29 na taong gulang at alias Adam, 22 taong gulang, mga lalaki at mga residente ng nasabing lugar.
Sa ikinasang drug buy-bust operation ng mga operatiba ng Uzami City Police Station ay nasamsam ang 9 na maliliit na pakete ng hinihinalang shabu, 2 cellphone, isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at iba pang mga non-drug items. Naharap ang mga suspect sa kastong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Risa Sahonia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Patrolwoman Sahonia. Upang ipadama ang malasakit ng kapulisan sa kabataan at mamamayan, isinagawa ng mga tauhan ng Police Regional Office BAR ang isang outreach program at school visitation sa isang paaralan sa Maguindanao del Norte. Alamin ang naging kaganapan mula kay Patrolwoman Leonora Gawang. Tagumpay na outreach program at school visitation ang isinagawa ng mga personahe ng Police Regional Office BAR sa mga mag-aaral ng Puntor Primary School bilang pagdiriwang sa buwan ng Police Community Relations sa Barangay na Balawag, Barira, Maguindanao del Norte nito lamang 17 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ang naturang aktibidad ay naging inisyatiba ni ProBAR Regional Director Police Brigadier General Jason C. Guzman na kinatawanan ng mga tauhan ng Regional Community Affairs and Development Division sa pangunguna ni Police Colonel Armando F. Muena, Chief Arcad, katuwang ang Philippine Marines, Local Government Unit at barangay officials ng naturang lugar. Naghatid ng saya at suporta sa mga batang mag-aaral ang aktibidad sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga school supplies, tsinelas, libreng pagkain at iba pa. Ipinapakita ng nasabing outreach program ang patuloy na pagsisikap ng mga kapulisan, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan na magbigay ng tunay na serbisyo sa pamamagitan ng pagpapakita ng malasakit at pagtutulungan tungo sa kapayapaan at kaunlaran. Mula rito sa Barangay na Balawag, Barira, Maguindanao del Norte, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Leonora Gawang, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago po tayo tuluyang magtapos ngayong araw, nais naming bigyang pugay ang isang napakahalagang tagumpay. Congratulations sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO sa kanilang pagkakapanalo bilang kampyon sa katatapos lamang na Civil Disturbance Management Competition 2025 na dinaluhan din ng ating Chief PNP, Police General Nicolas Torre III, na ginanap kahapon sa Camp Bagong Diwa, Taguig City. Isang espesyal na pagbati rin, syempre sa ating co-host dito sa Police News Network, na si Patrolwoman Evelyn Lumabi, na bahagi ng RMFP NCRPO na nakikipagkitang gilas sa nasabing kompetisyon. Congratulations po, ma'am. Thank you so much po, sir. Sa napakalaking karangalan po para sa amin sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO sa pangunguna po ng aming Force Commander na si Police Colonel Celso M. Rodriguez, ang maging kampiyon sa Civil Disturbance Management Competition ngayong taon. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. At kami po ay muling nagpapaalala na huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Patrolman Julius Sam Akad. At Patrolwoman Evelyn Lumabi mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang Police PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.
Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto.